Sumuko ang 12 miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf sa militar sa Sumisip, Basilan. Kabilang sa mga sumuko sina Moton Indama, Haimin Jalil, Marham Musana, Sajara Hajarama, Tari Murasimin, Halid Murasimin, Gulam Hajim, Haraward Sahirula, Basri Laisun, Hasim Baliyong at Ring Langka. Ayon sa commander ng 104th Sultan Brigade na si Colonel Tomas Cirillo Donato, sumuko ang mga terorista sa barangay Buli-Buli kasabay na rin nilang isinuko ang kanilang bitbit na iba't ibang high-powered firearms. Ayon kay Donato, itinurn over ang mga naturang terorista kay Autonomous Region in Muslim Mindanao Governor Mujib Hataman para sa naaangkop na aksyon. 11 miyembro ng Abu Sayyaf ang sumuko sa mga otoridad sa Basilan at kabilang sa kanila ang 12 taong gulang na runner umano ng grupo. Hindi basta-basta nagpapagupo kahit pa nga kung may banta ng pagpulbos mula sa gobyerno. Pero kanina 11 miyembro ng Abu Sayyaf sa Sumisip, Basilan ang sumuko. Bit-bit pa ang matataas na kalibre ng baril. Sabi ni Abu Sayyaf sub-leader Moton Indama, gusto na raw nilang bumalik sa mapayapang buhay. Isa sa mga sumuko ay 12 anyos lang. Sa murang edad, siya raw ang runner ng grupo. Panibagong kumpirmasyon ito sa dati ng mga ulat na may mga batang nagagamit na maarmadong grupo, hindi lang na Abu Sayyaf. Dati na rin sinabi ni Peace Advisor Jesus Duresa na may impormasyon mula sa isang dating bihag ng Abu Sayyaf na mga batang pinagbabantay sa kanila kapalit ng pera. Isang patotoo na maraming napapakapit sa patalim dahil sa kahirapan, kahit mga bata na wala rin daw pinagkakaabalahan dahil walang eskwelahan sa lugar. Si Governor Mujib willing na tumulong kung may gusto mag-aral sa kanila. Sumuko na ngayon, pero malaking hamon kung paano sila aalalayan sa pagbabagong buhay. Kahit kabuhayan at i-ensure na hindi na sila babalik. Pero kahit paano, pag-asang hatid ng kanilang unang hakbang. Bukas kami sa pagbabalik loob ng mga katulad ninyo. Sana mas may susunod pa. Una sa ating mga balita, nagpapatuloy ang operasyon ng militar laban sa grupong Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Batay sa pinakahuling ulat ng AFP, umakyat na sa mahigit 20 ang nasawi sa panig ng ASG habang 15 sundalo naman ang napatay sa bakbakan. Magdaragdag naman ang pwersa ang AFP para masukol na ang naturang rebeldeng grupo. May ulat si Eunice Samonte. Porsigido ang Armed Forces of the Philippines na maubos na ang natitira pang miyembro ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Alinsunod pa rin sa search and destroy order na ibinigay ng kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte. Sa katunayan sa pagpapatuloy ng mas pinagigting na operasyon ng militar laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf, base sa pinakahuling datos ay umabot na sa 21 ang bilang ng nasawi sa panig ng teroristang grupo. Kasama sa bilang ang Abu Sayyaf sub-leader na si Muhammad Said alias Ama Maas at ang anak nito na itinuturong responsable sa pamumugot ng ulo ng 2 Canadian nationals ngayon taon. Ang pinakahuling enkwentro ay nangyari pasado alas 4 kahapon kung saan nagkaharap ang militar at ang grupo ng Abu Sayyaf na pinangungunahan ni Radulan Sahiron sa Patikul, Sulu. 15 naman ang naitalang patay sa panig ng militar at 10 ang sugatan mula sa 35th Infantry Battalion. Ayon sa tagapagsalita ng Western Mindanao na si Major Filemon Tan, maaaring mas marami pa sa 15 ang nasawi sa panig ng kalaban, lalo pa at all out ang suporta ng Pangulo sa ating mga sundalo. Dagdag pa ni Major Tan, magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang search and destroy operations ng militar alinsunod sa utos ng kanilang Commander-in-Chief na panagutin ang teroristang grupo na responsable sa kidnapping at pamumugot ng ulo ng mga inosenteng biktima. Matatanda ang una na rin pinahayag ni AFP Chief of Staff General Ricardo Visaya na handa siyang ibigay ang lahat ng kakailanganin ng militar, maubos lamang ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Sa ngayon, mayroong mahigit 5,000 puwersa ng sundalo sa Mindanao na patuloy na nadadagdagan upang tuluyan ang lumiit ang mundong ginagalawan ng teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Para sa PTV News, Eunice Samonte. Umakyat na sa 30 ang patay sa panig ng Abu Sayyaf bunsod ng pinigting na operasyon ng militar laban sa bandidong grupo sa Patikul, Sulu. Ngunit nalagasan din ang pamahalaan ng 15 sundalo matapos makipagbakbakan sa grupo.
Samantala, nagpadala na ang pamahalaan ng karagdagang 5 batalyon o 2,500 sundalo sa Sulu para tuluyan ng masugpo ang Abu Sayyaf. May report si Eunice Samonte. Naka-half-mast na ngayon ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng kampo at opisina ng Armed Forces of the Philippines bilang pakikiisa at pakikidalamhati sa mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Parte pa rin ang tuloy-tuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Base sa pinakahuling datos ng Armed Forces of the Philippines mula August 26, umabot na sa 15 ang bilang ng mga sundalong nasawi at 29 naman ang sundalong sugatan mula sa 35th at 21st Infantry Battalion. Samantala, sa panig naman ng teroristang grupo, nasa 30 na ang nasawi kabilang nga dyan ng 2 Abu Sayyaf sub-leaders na kinabibilangan nina Ama Maas at ng kanyang anak na itinuturong responsable sa pamumugot ng ulo ng kanilang bihag na 2 Canadian nationals nitong taon. Ayon sa hepe ng AFP Public Affairs Office, kumpleto ang puwersa ng militar sa Mindanao na kinabibilangan ng Philippine Army, Philippine Marines, Philippine Air Force at Philippine Navy. Batid natin kung ilan at sino ang mga Abu Sayyaf leaders and sub-leaders. We have more or less have an idea kung saan sila maaaring nanduron. But sabi nga natin, hindi ito kagaya ng isang built-up area na may address at madali mong matutunton. They are highly mobile. Sa ngayon, lalo na sa continuing operation natin, patuloy ang kanilang paglipat-lipat ng lugar. They are on the run. Dagdag pa ni Colonel Arevalo, lumiliit na ang maneuver area ng teroristang grupo sa dami ng pinapadalang sundalo sa lugar. Tiniyak naman ng AFP ang kanilang layunin sa mga nagaganap na operasyong ito. Matanggal natin ang problema ng Abu Sayyaf at maibalik natin ang katahimikan at kaayusan sa Sulu, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan. Sa ngayon, may 20 natitira pang bihag ang Abu Sayyaf na kinabibilangan ng mga Indonesians, Norwegian, Dutch birdwatcher at ilang Pilipino. Patuloy naman na nagbabago ang bilang ng mga sundalo at Abu Sayyaf na namamatay at nasusugatan dahil sa tuloy-tuloy na operasyon hanggang sa oras na ito. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. 15 sundalo ang nasawi at 29 ang nasugatan sa gitna ng nagpapatuloy na operasyon ng mga sundalo laban sa bandidong Abu Sayyaf Group. 30 naman ang nalaga sa hanay ng mga bandido kabilang ang 2 sub-leader ng grupo. Sa harap nito, hindi raw titigil ang puwersa ng gobyerno hanggat hindi napupulbos ang bandidong Abu Sayyaf. Ang detalye sa report ni Margabel. Nakahapmas na ang watawat sa loob ng Kampo Aguinaldo at sa lahat ng kampo ng militar sa buong bansa bilang pagluluksa sa pagkamatay ng 15 sundalo sa nangyaring bakbakan sa Patikul, Sulu. Sa inisyal na report, bago ito 2 engkwentro ang naganap sa Barangay Kutong, Talipaw, Sulu, kung saan una ng lalagasan ng mga bandido. Pero pasado alas 4 ng hapon, muling nakasagupa ng mga sundalo ang mas maraming bilang ng bandido sa Barangay Maugay, Patikul, Sulu. It was an encounter. Talagang nagkaharap sila. Talaga lang marami yung makapal yung kalaban na na-enkwentro ng mga tauhan natin. Ang mga 120 ang estimated bilang heavily armed Abu Sayyaf terrorists ang nakabangga ng ating mga tropa doon. At masasabi natin na talagang nagkaroon ng matinding labanan. Ang mga sundalong nasawi ay mula sa 35th Infantry Battalion ng Philippine Army na kinabibilangan ng isang second lieutenant, isang staff sergeant, isang sergeant, 4 na corporal, 7 private first class at isang private. Base sa ulat, 2 sa mga ito ang pinugutan ng ulo. Sugatan din sa bakbakan ang 29 pang sundalo na dinala na sa headquarters ng Western Mindanao Command sa Zamboanga. Tanggap nila ito na ganito, meron tayong mga insidente na mamamatayan tayo ng tropa, mawuwundidan tayo ng mga samahan natin. This is all part and parcel of their job. Subalit hinahanga natin ang kanilang katatagan dahil sa kabila ng pangyayaring ito ay nagpapatuloy sila sa kanilang misyon. Sa nangyaring bakbakan, umabot naman sa 30 ang nasawi sa hanay ng mga bandido, kung saan 10 sa mga ito ang kasama sa body count ng AFP. Base pa sa intelligence report, 2 sa mga nasawing bandido ang sub-leader ng Abu Sayyaf Group. The specific order of the Chief of Staff is to continue and to press on.
What we are experiencing now is a temporary setback para sa atin. But we will continue, we will press on, we will employ all the assets of government, of the armed forces para dito. May tauhan tayo, may armaments tayo, may supplies tayo na magpapatuloy. So, we are hopeful na in the end, and we should be, in the end, the one victorious. Sa ngayon, mahigit sa 400 miyembro ng Abu Sayyaf Group ang hinahabol ng militar. Pero giit nila, hindi sila titigil hanggang sa tuluyang mapulbos ang mga bandido